Okay mga lods, sad day po ang masasabi ko ngayon. Hindi tayo pwede magbudots. Hindi, joke lang. Hindi kasi ganito yung nangyari. Naririnig ko na to na mangyayari to na magkakaroon na naman daw ng bagong coup sa Senado at papalitan na daw si Tito Sen at saka si Ping Lacson. Siguro ang ginawa nila para magstay as majority, siya na lang yung naging sacrificial lamb para yung presidency naki Tito Sen pa rin. Siguro yan na yung deal na i-sacrifice na lang si Ping Lacson. Pero mamaya na natin pag-usapan yun. Pag-usapan muna natin kung ano yung publicly available na post. So, shout out dun sa mga nag-PM sa akin sa Nico David na 140k followers. Kasi yun yung para sa politika talaga eh. So, basahin na natin to. Sorry, Lacson, magbitiw bilang Blue Ribbon Chairman ngunit ipagpapatuloy ang laban kontra sa katiwalian. That's good, di ba? No amount of criticism from misinformed netizens and partisan sector can distract or pressure me from doing my job right. But when my own peers start expressing their groups or individual sentiment, maybe it's time to vacate. Oh. Well, palagay ko, alam ko kung saan nagmula ito, okay? Kasi nga, nung 19th Congress, as he says, lahat naman daw may insertions and amendments. Kaso, ngayon kasi, dahil kay Zaldico, shoutouts kay sa kanya, sumama na yung dating ng salitang amendments na hindi naman talaga dapat. Kasi, when you say just amendments lang, yung budget is just going to be edited doon sa mga needs ng bawat distrito na sa tingin ng mga or distrito or department na sa tingin ng mga mambabatas ay dapat tuunan ng pansin ng budget, di ba? Well, unfortunately, iyak tayo dahil maraming lumalabas na hindi kaaya-aya. And for the spirit of fairness, mamaya i-cover ulit si Senator Risa Ontiveros. Okay, para fair lang. Kasi ayoko namang matawag nyo ako na para ako may sinasanto rito sa political content. I'll try to be unbiased as possible. Kaso of course, may bias pa rin ako. Meron pa rin. Aminado naman tayo dun eh. Pero basahin na natin. Tuloy natin. But, no amount of criticism from informed dissent and partisan sector can distract or pressure me from doing my job right. But when my own peers start expressing their own individual sentiment, maybe it's best to vacate. So this is not just, ako most likely, ang nagpapaalis sa kanya ay yung mga 19th Congress na mga senators, yung mga nanalo ng 2022. Kasi nga, when he made a sweeping statement that almost all individuals, senators from the 19th Congress has an insertion or has amendments and insertions. Yung insertions kasi, ang technical term yata nun, pag sa BICAM mo pinasok. Pero pagka sa Senate naman, amendments pa lang yun, okay? So, just saying na lahat daw meron. Nevertheless, I will continue to fight a corrupt and rotten system in the misuse of public funds as I have consistently done in the course of my long years in public service. Yan si Lacson talaga, wala talagang corruption issue yan. Although binabalik yung dark past niya, pero I do believe na ganun talaga yung buhay ng pulis. I mean, kung idol nyo si Rodrigo Duterte, medyo may pagkaganon yung galaw ni Lacson. Kaso of course, that's within the bounds of the policeman's duty. May gray area kasi yun na nangyari sa kanya during the Corotang Baleleng case. But I don't believe na it was for ill intentions, diba? Ang malungkot lang dito mga lods kasi, na eto talaga yung para sa taong bayan, si Lacson. Kasi sagasa mode na siya, di ba? Ibig sabihin, wala nang sasantuhin talaga yan. Kahit sino pa yan, sagasa ka sa kanya. Kaso nga lang talaga, alam nyo naman, nasa politika yan. Meron at merong aaray dyan. Pag umaray dyan, ayan. Siguro, ang nangyari, well, chismis lang naman, ang balibalita is, yung lilipat na yung iba doon sa kabilang parlor. Yung parlor nila Junggoy. So para siguro ma-prevent yun, siya na lang yung sinacrifice niya. And guess who kung sino ang papalit. Hindi ko na sasabihin kung sino. Pero alam ko, 3 letters. Yan lang yung clue ko sa inyo. 3 letters. Okay? Now, pupunta tayo dito kasi mukhang dito rin nanggaling yung problema. Isa kasing vocal na senador against dun sa
stand ni Senator Ping ay si Senator JV Ejercito. Pakinggan natin. Ay tainted. At hindi lahat ng amendment ay tainted as long as there is no post-enactment intervention. Okay, or walang pangingialam. Pagka kunyari, nalagay mo na yung insertions mo, pagka pinakilamanan mo yan, pag sinilip mo yan, kapag ka kumikbak ka dyan, yun yung sinasabi niya, okay? Which is hindi naman mali, okay? Hindi naman mali yun. Pero pinapoint out lang kasi ni Senator Ping Lacson dito, if we want transparency, dapat sabihin natin sa taong bayan na may insertion tayong lahat. Kayong lahat pala, hindi siya kasali dun sa budget ng 2025 eh, 'di ba? Kasi alam niyo ba kung bakit yung ibang mga tao is ayaw sa blockchain? Kasi kung inilagay mo to sa blockchain, makikita mo kung sino yung mga nag-insert eh. Publicly posted ledger, kung kasama ka dun sa nodes nung blockchain na yon. Kaya ngayon kasi kailangan pa ng isang investigador para magpalutang noon, 'di ba? Yung gusto nila Senator Bam and nila Mayor Magalong yung blockchain na yon. That's going to be the effect, okay? But ngayon kasi medyo tagu-taguan. Ang problema kay Lacson, binablock niya. Chine-chain niya yung bina-blockchain niya manually at pinapakita niya sa taong bayan yung insertions ng mga senador or amendments ng mga senador. Now, I'm not just sure kung saan yung amendments na yun. Again, it's very different yung sa Senate version and sa GAA. Kasi yung GAA dapat mo makikita yun eh. Okay, tuloy natin. Kayo doon. Ayun, ang problema po yata kasi, Senator JV, ako sang-ayon ako sinabi nyo tungkulin ng mga mambabatas na mag-introduce ng amendment na may pupuntahan na tama. Correct. Kung tama, kasi nga, presumption of regularity lang lagi. Kung in good faith naman mo dapat iisipin. Pero kung may mga patawa, ganyan talaga yung mangyayari, mga lods. Unfortunately, nasisilip lahat. And mamaya, i-cover natin si Senator Hontiveros para lang fair, okay? Para lang fair. Na magandang proyekto, etc. Kaya lang yung pagkakabitaw yata ni Senator Ping nung linggo sa interview, para bagang almost all senators. Nung pala, sabi nyo ngayon, all senators ha? Sabi nyo all. Namin kayo, all senators. Nung sa 19th Congress. 19th Congress. Kasi nga normal yon. Normal kasi nga yung amendments. Normal yung insertion. Kaso nga lang talaga, ang mangyayari kasi, since kayo ay matatalino na kayo dahil alam nyo na pag may insertions, may laro agad, may galawan na, ginagawang pidap yung mga insertions na yon, at alam nyo kumikickback yung iba doon, syempre kayo, mag-ano na kayo, magtataka na kayo. Ito bang si Idol? Meron tong sa Sorsogon. Eto, papakita ko sa inyo. May nakita din akong video eh. Siguro mas maganda, let's do Rizal Tiveros. Pero ito muna yung introduction. Stay in lang kayo dito sa mga platforms ko para manood. At pag-uusapan natin to lahat in detail. Walang labis, walang kulang. Para hindi kayo ngumaw-ngaw dyan. Nico David, bias naman. Yes, pero end of the day, Pilipino din ako at apektado rin ako dito pagka bumabaha. Okay? Parehas tayo ng interest. Alright, tuloy. Insertions. Or amendments. Or amendments. Tama po. Sa tingin ko, halos lahat meron, no? Hindi. Saka sabi ko, dapat nasa pupunta sa tama. Tama po kayo, Antoning. Hindi, sabi kasi ni Senator Ping, almost all. Pero sabi mo kanina, hindi almost all, kundi all. Hindi lahat ng... Siguro euphemism lang yung sinabi ni Senator JV rito. Ni Senator Ping na almost all. Pero siguro, mas totoo talaga yung all has a insertion. Again, the insertion has no problem at all. Walang problema sa insertion. Ang problema is kung number one, kumukuha ng kickback. Number two, kung may ghost project. Kasi kung may ghost project, ibig sabihin mas malaki yung kickback, di ba? Especially kung may timeline na kailan tapusin, tas hindi na yung proyekto, doon talaga yung problema. So ngayon, ang iimbestigahan natin, titignan natin yung ibang known insertions since sinabi naman ni Senator Ping Lacson na almost all, and kinonfirm to ni Senator JV na all daw ay may insertion. So let's see kung sino yung kurakot sa hindi. Kasi makikita naman agad yun di ba? That's why it's very good na may transparency para alam nyo kung saan napupunta yung pera nyo. Pera natin kasi kada bibili ako, may tax din yun di ba? Kasi ang tax, may income tax, yan yung galing sa trabaho mo, and meron din naman value added tax, yan yung mga
Pag bumibili ka halimbawa pag bumili ka ng cellphone, yan, may value added tax din yan. Pagka bumili ka ng halimbawa ng beer, meron yung sin tax and value added tax, kaya mas mahal ang beer dahil doon. Pati asukal yata may tax na extra yun kasi nga to prevent daw diabetes. So all of these mga lods, sinasabi ko lang sa inyo, it is a public concern that affects everyone. Okay, kahit anong kulay mo, apektado ka rito. So saludo pa rin tayo kay Senator Ping. Yun lang naman po yung sa akin for today. Diego Malo.